Hi guys! Welcome to my vlog. So, kung ikaw ang taong gustong magpapayat, gustong sumeksi, gustong matanggal yung mga taba-taba sa tiyan, panoorin mo yung vlog na to. Ito nga palang vlog na to is tungkol sa pagpapapayat. Kung gusto mong mag-diet, huwag ka nang magpabukas pa. Kapag kasi sinabi mong bukas na lang ako magda-diet, bukas na lang, bukas na lang, bukas ng bukas ka na lang yan. Hindi ka na makakapag-diet hanggang sa tumaba ka na lang ng tumaba. So, kung ako sa inyo, umpisahan nyo na ngayon pa lang yung inyong pagda-diet. Magbibigay ako sa inyo ng 3 tips kung ano yung mga ginagawa ko para pumayat. Pero hindi ko pa naman sinasabing sobrang payat ko na, pero on process pa rin ako dahil gusto kong magka-abs. Ever since kasi nung magka-baby ako, lumaki talaga ako. Almost 73 kilos talaga yung nilaki ko. Past 2017. Tapos nun, ikukwento ko lang sa inyo mula nung nabuntis ako, nahirapan na akong magpapayat. So, nabuntis ako sa first baby ko, 2016, nanganak ako 2017. Tapos, pagka 2017, unexpected, nabuntis ulit ako. So, 2018, nanganak. Pagkapanganak ko sa bunso ko, sa baby ko, sabi ko gusto ko magpapayat kasi nga nahihirapan ako sa mga damit ko, wala nang kasya. So, tinry ko siya. Tinry ko yung keto diet. First, ayun yung unang try ko sa keto diet. Yung last February 2019. Dun sa keto diet, may effect naman siya sa akin. Sobrang pumayat talaga ako. Pero, dahil breastfeeding ako, breastfeed yung baby ko, ang laki din ng effect sa kanya. So, pumayat din yung baby ko. Kaya, hindi ko siya tinuloy. Yung mula nun, nung nangayayat nga yung baby ko, hindi ko siya tinuloy. Pero nung sabi ko kapag ka talaga, hindi na talaga dumedi yung anak ko sa akin, babalik talaga ako sa pagda-diet. So, ayun nga, ito nga lately, 2 years old na siya. Kato 2 years old lang siya niya nung February 3. Sabi ko, kumakain naman na siya ng kanin. So, ano na lang, substitute niya na lang yung dede kapag ka matutulog na lang siya. Or kapag ka wala akong ginagawa, or wala siyang ginagawa, hindi siya busy, tsaka niya na lang ulit ako iistorbohin. Pero, ngayon, nag-start akong magketo ulit ngayon, February 24. February 24, 2020, nag-start ulit ako magketo diet. So, ayan, in just 1 month, napakalaki ng pagbabago ng katawan ko. So, talagang mabilis akong pumayat kapag sinunod mo talaga yung mga bawal. Kasi sa keto diet, ang daming bawal eh. Pero kailangan mong i-absorb lahat ng bawal. Kailangan mong ilagay sa isip mo na bawal yung ganitong pagkain. So, for example, bawal ng rice. Ito yung mga bawal. Rice, bread, pasta, burger, fries, lahat ng may mga carbs. Yan sa mga gulay, yung potatoes, yung carrots, labanos. Marami siyang bawal. Yung mga root crops na gulay, bawal yan. Dahil mataas yung carbs nila. So, dito, kapag ka nag-umpisa ka na sa keto diet, kapag nag-start ka na, mas madali mong ma-absorb yung ano niya yung pag-process niya. Magiging lifestyle mo na siya kapag ka naumpisahan mo na. Pero in the beginning talaga, sa umpisa talaga napakahirap. Kapag iisipin mo, hala, paano na yung kanin? Syempre, ang sarap kumain kapag ka ang dami mong kakainin kanin. Ang hirap kasi kapag kakito, puro ulam, iisipin mo talaga yung kanin, parang matitempt ka, lalo na kung may mga kasabay ka na kumakain ng kanin. Sabi mo, sarap talaga ng kanin. Kagaya ko, in my experience talaga, yung kapatid ko, asawa ko, yung anak ko, kapag sabay-sabay kaming kakain, sila nagkakanin, tapos ako, ulam lang, tapos black coffee. Pero talagang sasabihin ko, sarap ng kanin, ang sarap ng kanin. Ganun na lang ako ng ganun, tas ulam na lang yung kinakain ko. Pag sabi ko na ang sarap ng kanin, ulam, tas inom ng kape. So hanggang sa mabusog ako, ganun na lang yung gagawin ko. Diyan, yun nga pala sa keto diet, kapag gutom ka, kumain ka, lalo na pag starting ka pa lang, huwag mong gugutumin yung sarili mo. Kainin mo yung pwede mong kainin. Huwag lang yung mga carbs.
pwede kang kumain ng kumain. Wag mong gugutumin yung sarili mo. Kapag ka na-absorb mo na yung mga keto food, yung magiging lifestyle ka na, magiging ketogenic ka na, tsaka pwede kang mag-fasting. So, meron tayong fasting na tinatawag dyan, yung 12-8, at tsaka yung 16-8, 16-8 I mean, 16-8. So, yun yung 16 hours kang hindi kakain, tapos 8 hours ka lang kakain. Pero ako, tinry ko yun, 1 week pa lang ako. Tinry ko yung fasting, yung intermittent fasting nga, yung 16 hours kang magpa-fasting, tapos pwede ka nang kumain ng 8 hours. So, pero ako, ang ginawa ko, 2 mad lang, 2 meal a day. So, 12 PM ako kakain ng umagahan at saka tanghalian. So, brunch na yung gagawin ko. Ang mangyayari nun, magluluto ako ng pagkain ko. Tapos, kakainin ko siya ng 12. Before 1, pwede akong kumain ng mula 12 hanggang 12:59. Kapag nag-start na ng 1, hindi na ako pwedeng kumain kasi masisira yung fasting ko. Pagkatapos nun, hanggang 8 PM ulit ako mag-aantay. Kapag ka nagugutom ako, iniinom ko lang is black coffee, warm water, at saka yung bagong technique ko ngayon na tubig ko, yung iniinom kong tubig ngayon, yung luya, yung nilalaga kong luya. Yan, papaliwanag ko din sa inyo kung paano ko ginagawa yan. So, yun, balik nga tayo sa topic ko, sa sinasabi ko kanina. Yung intermittent fasting na sinasabi ko, yung 16-8. So, ayan, tinry ko talaga siya. Malaki din yung effect niya. Mas mabilis din talaga akong pumayat. Pero, pwede mo lang gawin yan kapag nasanay ka na sa pagkain ng keto. Yung talagang natanggal mo na yung carbs sa katawan mo, yung mga sweets. Ayan, pwede mo na siyang gawin. Pwede ka na mag-start ng fasting. Pero, hindi talaga inaalaw masyado yan sa mga newbies. Dahil, syempre, sa sobrang excited mong pumayat, gusto mo na kaagad mag-fasting. So, syempre, on process yan. Process by process yan talaga. Pero kapag tumagal ka na, kagaya ko, 3 months, pero ako 3 months pa lang, pero yung mga nakikita ko dun na sa groups namin na ilang years na nag-keto, sobrang laki ng pagbabago ng mga katawan nila. So ako, on process pa din ako, keto pa rin ako, exercise, tapos yung tubig na iniinom ko ngayon, yun pa rin yung mga ginagawa ko. So, ipapakita ko lang sa inyo, simula nung umpisa ko, yung picture ko nung umpisa, bago ako mag-umpisa ng keto diet, hanggang sa ngayon. Yun lang yung ipapakita ko sa inyo. Pero ipapakita ko sa inyo ulit, magbablog ulit ako kapag nakuha ko na na-achieve ko na yung body goal ko. So, unang-una kong ang ginawa is keto diet. So, pangalawa kong ginawa, syempre, ang hirap namang magda-diet ka lang. So, yung laman-laman mo lalawlaw kapag ka-diet ka lang. Syempre, kailangan nating mag-exercise. So, yung exercise na ginagawa ko is jumping jack, squat, jump squat, planking, push up, side plank, both side, tapos sit up. So, pero marami pa akong ginagawa. Kapag may naalala ko na exercise, ito pwede to sa chan na exercise, ito pwede sa puwet exercise. Yan, ginagawa ko pa rin siya. Kapag naaalala ko lang. Pero meron talaga ako yung daily exercise ko. Yun yung mga sinabi ko yan. Yun nga, yung jump squat, yung jumping jack, 100 times ko siyang ginagawa. Yung squat, 50 times. Jump squat, 50 times. Planking, 1 minute. Side plank, both side, 1 minute. Tapos, push up. Siguro, lang ako, 20 times lang ako sa push up kasi masyadong nakakalaki ng braso. Yung push up. Tapos, sit up, 50 times. Tapos, yung taas paa, hindi ko alam yung tawag. 50 times ko din siyang ginagawa. Tapos, yung biking ba yun? Yung nakahiga ka na para kang nagbabike. So, yun 50 times din ginagawa. Tapos, yun yung mga exercise na ginagawa ko. 30 minutes to 1 hour akong nag-exercise. Kapag kasinipag ako, 1 hour, hanggang 1 hour. Pero kapag yung parang ang paggising ko ng umaga, tamad na tamad akong kumilos, pero nasa mindset ko, kailangan ko mag-exercise. 30 minutes, hanggang 30 minutes nag-exercise ako yan, hanggang sa pagpawisan ako ng pagpawisan. So, ayun, pangalawa yung exercise. Pangatlo, kung ginagawa is, yung lately ko lang siya nalaman, nung naghahanap kasi ako ng mga pwede pang gawin sa pagpapapayat, napanood ko din siya sa YouTube.
So, yun nga, yung maglalaga ako ng luya. Didikdikin ko siya tapos ilalaga ko hanggang sa kumulo. Yun yung gagawin kong tubig. Magiging water therapy ko siya. Yun yung kapag nauhaw talaga ako, yun ang magiging tubig ko. Hindi na yung normal na water. Pero yung process ng paglaga ng luya, so ididikdikin nga natin yung luya tapos ilalagay natin sa pwede natin paglagyan na lalagaan. So ayun, ilalaga ko siya hanggang sa kumulo siya, hanggang sa makikita niyo yung sobrang init niya na, hanggang makatas niya na lahat ng katas ng luya. Maaamoy niyo naman siya, maaamoy mo na amoy luya na talaga yung tubig. So yan, papakuluin natin yan. Tapos pagkatapos kong pakuluin yon, isi-set aside ko muna siya. Tapos yung lemon, nahahatiin ko sa gitna. So yun, pagkahati ko siya, yung ipipiga ko siya sa baso, sa malinis na baso. Tapos lalagyan ko ng warm water, tapos ilalagay ko sa thermos. Pinupuno ko yung tubig na yun. Para kasi syempre hindi pwedeng, nabasa ko din to pero not sure talaga, hindi ako sure kung totoo nga yun na yung lemon hindi siya pwedeng i-direct sa mainit na tubig. Kaya ang ginagawa ko, yung normal na iniinom kong tubig, dun ko siya pinipiga bago ko siya ilagay sa thermos. Tapos bago ko ilagay yung pinakuluan kong luya dun sa thermos. So yun na yun, magiging water therapy natin siya kung gusto mo din siyang itry. Pero masasabi ko talagang super effective nung ginagawa kong yun. Siguro, ginagawa ko na siya for almost 3 weeks pa lang. Pero ang effect niya sa tiyan ko, nakakapagpalit din siya talaga ng tiyan. Syempre kasama din yung exercise. Hindi naman pwedeng wala tayong exercise. Magic lang, inom lang ng inom ng tubig, di ba? So, syempre, hindi talaga ako naniniwala sa mga inom-inom lang, tapos, liliit yung tiyan. Kailangan nating, sabi nga, di ba, no pain, no gain. Yun. So, naniniwala talaga ako dun. So, kahit pagod na ako sa pag-exercise, tamad na tamad, ginagawa ko pa din. Tapos, sinasabayan ko, yun yung iniinom kong tubig. Tips ko lang din pala, kapag ka nag-exercise ka, uminom ka ng tubig, uminom ka ng maraming tubig. Kunwari, jumping jack. Pagtas ko mag-jumping jack, inom akong tubig. Squat. Pagtas ko mag-squat, inom akong tubig. Jump squat. Every exercise na ginagawa ko, umiinom ako ng tubig bago ako mag-start ng exercise. Para yung pawis mo talaga, sobrang lalabas talaga lahat ng pawis mo. So, yun nga, balik tayo dun sa may luya. Yun ang nagiging water therapy ko talaga siya. Super laki ng effect niya dahil nga syempre kapag iniinom ko siya mula lalamunan hanggang sa tiyan ko, humahagod yung anghang. Pero nalalasahan ko, lumalaban naman yung lasa ng lemon. Nararamdaman ko siya hanggang tiyan ko. Tapos minsan lalo na kapag umaga ko siya iniinom, mararamdaman ko na yung kulo ng tiyan ko niyan. Tapos punta na ako sa CR. Pero hindi naman siya hindi naman yung kapag ininom mo magtatay ka. Hindi siya kagaya ng ibang mga iniinom mo na mga pampapayat na tea. Hindi ka magtatay dito sa luya na nilaga. Ano lang siya, kung ano yung normal lifestyle ng paglabas ng poop mo, ganun lang din siya. Pero napakalaki ng effect nito kasi ever since nang nag-start ako, yung toxic daw, sabi nila toxic. Tama ba toxic? Basta yung mga sa tiyan mo, yung mga hindi na ilalabas ng tiyan, hindi masyadong natutunaw ng bituka mo, na ilalabas niya. Pero naniniwala talaga ako doon dahil simula nung uminom ako ng luya na nilaga, yung poop ko, hindi normal yung amoy, hindi normal yung kulay. Hindi siya, makikita mo na may pagbabago. Araw-araw, everyday na pupup talaga ako, ganun na siya dahil nga syempre na ilalabas niya lahat ng toxic sa katawan. So ayun, yun lang yung mai-share ko sa inyo ngayon, yung mga tips na yan. So yung una ko nga nabanggit is keto diet. Dirty keto ako, ulitin ko, dirty keto ako dahil nga syempre low budget lang tayo. Pangalawa is exercise. Yung sa exercise tips ko yung iinom kayo ng tubig ha. Kapag bawat exercise na gagawin nyo, uminom kayo ng tubig para yung labas ng pawis nyo mas marami. Para mapapalitan yung pawis nyo yung nilabas ng pawis nyo, mapapalitan siya. So, pangatlo is yun nga, yung luya. Yung paglalaga ko ng luya.
tsaka lalagyan ng lemon. Super effect din siya sa akin. Ipapakita ko sa inyo yung changes ng katawan ko mula umpisa, nag-start ako ng keto hanggang sa ngayon. Ipapakita ko yung picture ko. Yun lang guys, yun lang yung mga tips na ibibigay ko sa inyo ngayon. Sana nakatulong or makatulong sa inyo yung video ko na to na kung paano ko ginagawa yung mga yung diet ko, exercise ko, yung iniinom kong tubig. Sana makatulong sa inyo at sana magawa nyo rin, ma-achieve nyo rin yung body goal nyo soon. Kasi ako soon pa dahil on process pa din ako, on process pa rin talaga ako. Ginagawa ko pa rin siya araw-araw, daily talaga. Hindi talaga ako tumitigil hanggat hindi ko na-achieve yung body goal ko. So guys, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo yung video ko, just click the like, share, subscribe nga pala. I-subscribe nyo din yung YouTube channel ko. At saka click the notification bell for more updates. Maraming salamat po. Thank you!